Isang Nathan tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-click ng subscribe button sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos. Ang ating asignatura ngayon ay Filipino. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng unang markahan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbaybay ng wasto sa mga salitang natutuhan sa aralin at paggamit ng diksyonaryo. Ang ating layunin, nababaybay ng wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin. Salitang di kilala batay sa bigkas, 3 o 4 na pantig, batayang talasalitaan, mga salitang hiram at salitang dinaglat, at nakakagamit ng diksyonaryo. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Basahin ang mga salita. Ilang pantig mayroon ang mga ito? Para sa unang bilang, pagkakaisa. Ilang pantig kaya mayroon sa salitang pagkakaisa? Pag, ka, isa. May 5 pantig sa salitang pagkakaisa. Sa ikalawang bilang, ang salitang suliranin. Nin. May 4 na pantig sa salitang suliranin. Ikatlong bilang, voluntaryo. Voluntaryo. Gayon din ito ay may 4 na pantig. Ang salitang eroplano naman, maaari mo bang pantigin ang salitang eroplano? Sige nga. Eroplano. Meron ding 4 na pantig ang salitang eroplano. Ikalimang bilang, prinsesa. May 3 pantig ang salitang prinsesa. Ngayon naman, basahin ang mga salita. Piliin ang salitang may cluster o tukuyin natin ang cluster sa mga sumusunod na salita. Naalala niyo pa ba kung ano ang ibig sabihin ng cluster? Ang cluster ay magkasunod na letra nakatinig sa isang salita. Para sa unang bilang, tren. Ikalawa, plato. Ikatlo, dyaryo. Ika-4, eroplano. Ikalima, prinsesa. Maaari mo bang tukuyin ang cluster sa unang bilang? Ang salitang tren ay may cluster na tren. Ikalawang bilang, plato. Ang kanilang cluster ay PL. At sa ikatlong bilang, dyaryo. Ito ay DY. At sa ika-4, eroplano. Ikalima, prinsesa. Ang cluster ay PR. Mahusay. Naalala pa ninyo ang salitang cluster at ang tamang pagbaybay ng mga salita. Ngayon naman, magbasa tayo ng isang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ngayon ay huwag mawalan ng pag-asa.
Isinulat ito ni Jenny Lynn U. Trapane. Isang araw, masayang nagkukwentuhan ang mag-ina habang hinihintay nila si Mang Lando buhat sa kanyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mang Ador. Ibinalita niya na si Mang Lando ay dinala sa ospital. Noon din ay nagtungo ang mag-iina sa ospital na pinagdalhan kay Mang Lando. Kasalukuyang nagpapahinga na siya nang dumating ang kanyang pamilya. Salamat sa Panginoon at buhay pa ako. Nag-alala ako masyado kasi naisip ko kayong lahat. Paano na tayo ngayon na wala na akong trabaho? Ang malungkot na sabi ni Mang Lando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakangiting wika ni Aling Elena. Halos magkakasunod namang nagsalita ang kanilang mga anak. Opo nga, Itay. Hayaan po ninyo at lalo pa naming pagbubutihin ang aming pag-aaral. Magtitipid na rin po kami sa aming mga kagamitan. Salamat mga anak. Hayaan ninyo, kapag malakas na ako ay maghahanap agad ako ng bagong trabaho. Masigla ng sambit ni Mang Lando. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Halina kayo, sama-sama tayong magdasal. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yaya ni Aling Elena. Naniniwala ang pamilya Reyes na malalampasan nila ang anumang pagsubok sa kanilang pamilya basta't sila ay sama-samang nananalig sa Panginoon. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Alam kong naunawaan ninyo ang ating kwento kaya may inihanda akong mga katanungan para sa inyo. Ano ang pamagat ng kwentong binasa natin? Ang pamagat ay huwag mawalan ng pag-asa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina Mang Lando, Mang Ador, Aling Elena at kanilang mga anak. Saan nangyari ang kwento? Ang kwento ay nangyari sa ospital. Sige nga, baybayin nga natin ang mga sumusunod na salita mula sa kwento. Nagkukwentuhan. Nagkukwentuhan. Nag, wen, han. Mayroong 6 na pantig ang salitang nagkukwentuhan. Ikalawang bilang, humahangos. 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 May 4 na pantig ang salitang humahangos. Ibinalita. 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 May 5 pantig, mayroon ang salitang ibinalita. Alam kong naisulat niyo ito ng maayos at nabaybay ng tama ang mga salitang aking binasa. Narito pa ang ibang mga salitang dapat niyong baybayin at ating tukuyin kung ilang pantig mayroon sa mga salitang ito. Nagpapahinga. 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 Mayroong 5 pantig ang salitang nagpapahinga. Pagbubutihin. 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 Mayroon ding 5 pantig ang salitang pagbubutihin. Malalampasan. 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 May 5 pantig ang salitang malalampasan. Mawalan. Mawalan.
ma-wa-lan. May tatlong pantig ang salitang mawalan. Ngayon, itala ang mga salitang hindi maunawaan mula sa kwento. Gamitin natin ang diksyonaryo para mahanap ang mga salitang ito. Katulad lamang ng mga salitang humahangos, nagtungo, pagbubutihin, pagsubok, nanalig, sambit. Gamit ang diksyonaryo, malalaman natin ang kahulugan ng mga salitang ito. Katulad lamang ng salitang humahangos, ibig sabihin, habol ang hininga. Nagtungo, ibig sabihin, pumunta. Pagbubutihin, ibig sabihin, aayusin. Pagsubok, ibig sabihin, hamon o problema. Nanalig, ibig sabihin, naniniwala, nananampalataya. Sambit, ibig sabihin, mabilis na pagsasabi. Ano ang kahulugan ng bawat isa? Gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, humahangos na dumating si Nida sa bahay upang ibalita sa kanyang ina ang pangyayari sa kanilang paaralan. Ikalawa, maagang nagtungo sa bukid si Mang Ramon. Ikatlo, nangako si Marlon sa kanyang ama na pagbubutihin niya ang kanyang pag-aaral. Ikaapat, tayong lahat ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ikalima, lahat ng mga problema ay malulutas kapag tayo ay nanalig sa poong may kapal. Ika-anim, nagmamadaling umalis si Aling Maria kaya paalam na lang ang nasambit niya. Laging tandaan mga bata na ang pagbabaybay ay ang pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan na letra sa tama nitong pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa mga napaka-importanting bahagi ng isang wika. Halimbawa, karapatan. Ka-ra-pa-tan. Umuulan. U-mu-ulan. Pakinggan. Pa-king-gan. Estudyante. Es-tud-yan-te. Kumukuti-kutitap. Ku-mu-ku-ti-ku-ti-tap. Tandaan, sa paggamit ng diksyonaryo, ito ay nakaayos ng paalpabeto. Binibigay nito ang kahulugan ng salita, lalo-lalo na ang mga mahihirap na salita na hindi natin maunawaan ang kanilang kahulugan. Gumagamit ang pamatnubay na salita. Ang pamatnubay na salita ay nagsisilbing gabay upang matukoy ang mga salitang kabilang sa pahina ng isang diksyonaryo. Halimbawa, paso. Ito ay pangalan. Palayok at anumang lutoang yari sa luwad, bagay na lubhang kinulayan ng tina. Paso. Pang-uri. Ito ay nawala na ng halaga, lumampas na sa taning na panahon o takdang maaaring gamitin, o lumipas na. Paso. Ito ay anumang nadikitan ng apoy o ng anumang mainit na bagay. Narito pa ang iba't ibang halimbawa. Prototipo. Ito ay orihinal o modelo o huwaran. Proyekto, binalak na gawain. Prunes, pinatuyong uri ng ubas. Prutera, lalagyan ng prutas. Publiko,
taong bayan, publisidad, anunsyo, pagsasabi sa madla, pukaw, hindi tulog, pukawin, gisingin. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Isulat sa patlang ang tamang baybay ng mga ito. Lalawigan, kinauukulan, impluwensya, marangya, simbolo. Lalawigan, kinauukulan, impluwensya, marangya, simbolo. Gamitin natin ang diksyonaryo para maibigay ang hinihingi ng talaan na ito. Ano kaya ang kahulugan ng mabait? Mahalaga, malinis, mayaman. Gamit ang inyong diksyonaryo, maaari mong isulat ang kahulugan ng mga salitang ito. Ibig sabihin ng mabait ay may mabuting kalooban at magandang pag-uugali. Ang mahalaga, ibig sabihin, kailangan o importante. Malinis, kapag maayos o walang dungis. Mayaman, sagana. Para sa inyong refleksyon ngayong araw na ito, sumulat kayo sa inyong notebook ng inyong mga naunawaan at nabatid tungkol sa inyong aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Ako nga muli si Teacher Nathan, ang inyong naging guro sa oras na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!